Magandang buhay sa inyong lahat mga kaibigan. Ito na naman ang panibagong upload natin na video. Before ko ikwento sa inyo ang history ng lugar na ito, na kung saan meron tayong makikita dito na Old Molave, nais ko munang pasalamatan lahat kayo mga subscribers ko at viewers. Batiin ko na rin lahat ng OFW sa ibang bansa at sa mga balikbayan na naninirahan sa ibang bansa saan mang panig kayo ng mundo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan. At eto, kung mapapansin ninyo ay kahit sinunog na yan ay naandyan pa rin. Kung tawagin ay tuod na lang. Isang uri ng hardwood na talagang magtatagal. Kung meron kang ganito na kahoy na halimbawa haligi o ginawang salog, ay ilang dekada na lang ang lilipas, mananatili pa rin siya na matigas o hindi siya agad na maaagnas tulad ng ibang kahoy. At eto na nga, ikwento ko sa inyo, ang lugar na ito ay dating campsite ng mga Japanese Engineering Brigade. Bakit ko ito nasabi? Dahil according na rin sa mga living witnesses na noon ay sinabi nila na meron nga talagang nagaganap din na paghuhukay dito para magbaon ng kayamanan. At yung flagpole na naandun sa south galing sa puno ay sinira na ng mga nagte-treasure hunt noon na nag-akala silang may laman. At sabi ng isang matanda na nagbahagi din ng kwento na kasama daw siya sa paghukay dito noon, ay meron talagang giveaway na malapit lang sa punong ito inilibing. Ammunition box yata yung sabi niya, basta box lang na katamtaman ng sukat, ngunit distansya lang sa puno. Ngunit walang nakakaalam talaga na saan talagang lokasyon na sinasabi niya, kasi yung matandang yun talagang ikwinento lang niya nung minsay nagkita sila ng tiyuhin ko nun at pati ng kapatid ng lolo ko na mahilig din sa pagti-treasure hunt. Sabi niya na sa lupain daw na ito, at di ko na lang pangalanan dahil binanggit niya ang lugar na ito, at ito nga ang tumugma ayon sa kwento ng matanda, na yung puno ng Old Molave ay dati daw ay pinutol ang katawan at ginawang timbre doon sa tunnel malapit lang dito. Yun ang kwento. At tumugma naman dahil sa ang punong ito, wala naman daw itong katawan at hindi naman ito pinutol ng laging, kasi sobrang tagal na ng lolo ko, kahit pa yung papa ng lolo ko doon na nagpunta dito upang gawing yung bang mag-uma, magkaingin, dahil yung mga nitibo no na nakatira dito ay ayos lang naman sa kanila kahit bigyan sila ng isang gantang lang ng bigas at tuyo, at pwede na silang mag-angkin ng area dito. At sobrang ganda ang lugar na ito mga kaibigan, dahil sa sagana ang lupain dito, lalo na kapag magtanim ka ng mga kamote ay
um, sobrang laki ng ano, mga bunga. I mean malusog talaga. At eto, siya nga pala, yung panibagong remarker na naman na ginawa ng mga retrieval teams. At dun sa tinuro ko, dun banda, ay dun yung kanina na kahoy na old mulabe. Ayan, mayroon ding pinental dyan na B, tapos 15, BM15 yata yan. Dahil may nagsorbe na dyan na mga kontraktor or engineers para gawan daw ng kalsada. At ang sabi, para hindi daw maghirap na ibaba yung mga produkto na galing sa bukid ng mga magbubukid, mga magsasaka, para hindi na sila mahirapan pa na ano, yung magbalsa pa, lalong lalo na yung mga walang kalabaw. Yun ang sabi. Pero nakapagtataka nga lang dahil sa may pabalik-balik dyan na isang matandang hapon. Kaya siguro meron din silang target dyan. Hindi natin alam kasi marami namang hapon na bumabalik sa Pilipinas. At malaking trabaho kung meron man. At dito nga, kagaya nung isa, ito'y matanda din. Tapos sabi, meron ding biglod dito na nilibing. Ngunit wala namang nagtangkang hukayin ito dahil sa hindi din nila alam kung saan talaga nakatapat. Distansya lang din daw sa puno ng old barubo na ito. Tulad nung kanina na merong old mulabi doon na mayroong sinasabing may giveaway, pero di naman talaga nahanap o hindi na kuha ng mga nagtitresurhan kasama na yung tiyuhin ko dahil sa hindi talaga nila alam kung saan eksakto nakatapat yung sinasabing quick deposit na nakalagay sa box or ammunition box. At mayroon ngang nagaganap na hukay dyan noon sa gilid ng puno. Ayan, dahil nagkakala silang naan dyan pero original yung lupa. Alam naman natin kung backfilled yung lupa, may makukuha tayong mga foreign object na gamit ng mga Hapon. Pero kung original, wala yan. Liban na lang kung pinatigas ng mga imperial troops noon, meron tayong matatamaan ng mga semento, lalong lalo na kapag mga bunker. So karamihan kasi nagsasabi sila na wala daw mababaw na, wala daw malalim na treasure na aabot ng 120 feet. Mababaw lang daw, liban lang daw sa tunnel ay malalim yun. Tama naman, ngunit meron talaga mga bunker na sinasabi na talagang malaki ang hukay, na hindi siya tunnel na yung pa kinakailangan mong pasukin pa, yung pa down lang, center shock kumbaga. At malaking trabaho yun dahil marami ang mga sundalo na naghuhukay noon. At malaki din yung butas, kasing laki ng swimming pool. At ito nga ay meron ding buli dyan na luma na rin yan. At meron daw din diyang giveaway, ngunit hindi talaga matukoy. Pero alam naman natin pagkabuli ay nasa 12 degree yan. Pero meron na ding naghuhukay doon, ngunit walang nakuha. So hanggang dito lang mga kaibigan, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana po ay kung bago ka pa lang sa aking channel ay paki-like naman at paki-subscribe na rin. Keep watching na lang po mga kaibigan. Salamat at magandang buhay sa inyong lahat.